nandun yung chemistry. But what matters the most is parang mas nag-fit din kapag traditional yung approach nila sa mga gold laner marksman nila. Kasi kahapon yun din naman yung ginagamit nila. So, for this meta, parang nababagay din talaga na ibalik muna si Nosha kasi for Owl, parang mas mastered niya yung mga fighter gold. Yeah. Can we expect a first pick carry? Parang hindi. Maybe not. I I like the idea kasi tinanggal yung Claude. Kung mag-aubuso mo ng hero si Daiki. Pero I guess yung approach ng Twisted Minds dito is gets ni Bonchan yung paulit-ulit natin binabanggit na Exodia. Tinanggal niya kagad yung Fredrin, tinanggal niya yung Claude. Basically, ito yung mga heroes na ayaw mong mahawakan Acknowledge. Ng TLPH. Yes, acknowledge yan. Sabi ni Bonchan, Wolf, paulit-ulit mong binabanggit sa panel. Eto na, tinanggal ko na si Card Fredrin ni Pomuceno. Inulit mo rin kanina dito. Oo. Parang tama na kung gusto mo muna ma-stop yung Exodia nga dito ng TLPH, just remove it overall para sa game number 1. Meanwhile, para sa TLPH naman, parang hindi rin naman kasi maubusin si Daiki. Sina Great Moscow for him. Even the Harit is still open kung sakali man. And he is actually the person na hindi mo pwede baliwalain. Pero, oh my gosh, for the first 2 picks ng TLPH. Na-open yung Zushin ni Sanji at na-open din dito ang isang Hylos. Pero mabilis na sagot sa kabila. Kuha din agad sila dito ng E plus the carry. Yes. Great response coming out from Twisted Minds. These two heroes are very good on their side kasi high-paced aggression yung dala ni Khalid. You just need the investment for the carry and it also is good against these two picks ng TLPH. Actually, itong TLPH nga, yung duo Delubio na kinuha nila. Shoutout kay Womi, by the way. Favorite niya to, yung Hylos Zushin. Ito yung pinatawag niyang Lagkit combo. Yes. At ang maganda dyan is kapag yung Zushin nag-build pa ng Ice Queen 1, good luck kumalaw. Pero enough yung response ng Twisted Minds. And because of the fact na wala Exodia, pabalik lang tayo sa Limord para kay Carl Dizzy. Ibang klase rin naman talaga yung performance niya sa Game 1 na yun kahapon. And maganda rin yung mga nagiging bans dito ng ating mga teams. I love that Guinevere ban. Kasi definitely for MP the King, ang gugustuhin niya dito is sustain. Mukhang wala na tayo dun sa current meta. Hello Lancelot, hello Hayabusa. Parang medyo nakakalimutan sila. Even yung YSS hindi napapansin. So, anong magandang jungler para dito kay MP? I do feel like na kailangan nila ng additional control kasi naka-damage roam sila. Khalid is typically a damage roam. I like this Suyo ban. It's damage and control in one hero. Pero again, ang idea dito ng TLPH is inuubos lang nila yung kayang lumaban dito sa side ng TLPH. Even though they have the Hylos and Zushin na. Yung dalawa na yan, technically kaya yung Suyo, pero sabi ng TLPH, just to be safe, tanggalin natin yung mga capable heroes to deal with our early game. And I like this approach from the Twisted Minds. No Daiki heroes. Grabe, binabagit ko pala to kanina, pati yung mga gusto ko palang sabihin katulad na Suya, tinanggal na agad. Ang bilis ng dito para kay Coach Shop and Coach Bonchan. And by the way, on the Suyu ban as well, siguro maiipit dito on the likes of the Joy kung sakali dito sa MP the King, but a bit too awkward kasi may mga Jushin and Hylos na kasi agad. So, ang bilis nilang na-checkmate on the jungler hero for MP. And also, yung mga heroes na pwedeng gamitin ni Daiki. What's left para sa isang gold laner dito? Though open pa yung Sora. Yeah. Possible pa. Kaso kasi you're up against a carry. And hindi mo gugustuhin gamitin yun sa gold lane kasi baka kulangin kayo sa damage. I like this. Huling best natin nakita to was M7. Alter Ego versus Aurora Turquie. Yung Nolan versus Leomord matchup. Although nanalo yung Leomord nung time na yun. Oh, tapos kuha ng isang Uranus. Oh my God, walang damage. This is gonna be a Uranus. Walang damage yung TLPH. They have a Zushin. How do you burst this Uranus? Yun nga parang this is a Uranus na magiging hayahay. Yeah. Si Admiral na naman, ma-activate dito. Admiral Uranus, Admiral Lansu in the playing field. So ngayon mape-pressure sila to get an explosive hero for Daiki. So mag-i-stick sila on to a traditional marksman. Kasi kung liliko pa sila a fighter, problemado silang tumunaw. Pero di ba yung Granger kasi parang gagamitin mo na lang yan ngayon pag parang no choice ka na. Yeah. It's a decent enough answer kasi kapag nag-snowball ka, nandun yung burst na kakailanganin mo for this lineup. And there is still a semblance of the Exodia comp. Yung 3 sa 5 heroes dito ng Team Liquid ay kaya mang snowball, kaya mga haraba sa early game. But it's just that there's a condition for TLPH now. Requirement manalo ng early game. Kaya naman sa mga super fans natin na nanonood, gusto nyo ba ng 1,000 MLBB Diamonds? Scan nyo lang yung QR na lumabas kanina. Predict kung sino ang sa tingin nyo'y mananalo dito. And speaking of panalo, panalo din
sa prediction dito ang Team Liquid PH. Siguro na rin din kasi dahil dun sa nakita nating performance sa kanila. Yeah. Lalong-lalo na kahapon nga, pinapus ng onti dito ang Twisted Minds. But definitely, sobrang ganda rin naman na pinakita nilang laro against Onyx kahapon. Ang mahirap dito for TLPH. Although lagi naman nilang ginagawa to. Kahit minsan yung draft is requirement sa kanila mag-snowball, magagawa naman nila. But there's a Nolan in the game. This hero also requires early game. So, alam mo yung magka-clash sila. Magka-clash talaga si Carl TZ dito at si MP the King. Sinong mananalo sa early game? Yan ang tanong na makikita at masasagot sa atin para dito. Pero we're gonna be heading on sa pause muna. Oo. Bibitinin muna tayo ng onti lang. 'Di ba? Alam ko excited na kayo. Excited na rin kaming mapanood. Pero eto rin mga excited na Yes. excited na rin to. Maraming salamat sa mga nandito ngayon sa ating venue. Halos mapuno na rin talaga tayo ngayon. Oo, sold out nga raw yung sa side ng TLPH and also pinasasalamatan din ni Nosha earlier. Yung mga pumunta rin na ng The Minds, nag-effort, dumayo pa dito sa Victoria Sports Tower. And I like na yan, may mga new faces tayong makakasama, may mga nagbabanding na magkakaibigan dito, and even loved ones din ay kasama. May isa akong hinihintay sa MPL eh. Sa Ano? totoo lang. Ano? Yung Twisted Gummies. Ay, oo! Nasaan na? Bonchan, asan na? Hinanap kay Coach. Nag-promise sa akin si Bonchan nung off-season, magdadala siya ng Twisted Gummies. Pero tapos naman kasi kausap ko siya, sabi niya, in production daw. Kaya wala pa. Oo, wala Diba? In production pa. And wag kang magala. Paninindigan yun ni Coach Paninindigan Bonjan. niya yun. Coming Bibigyan soon. niya tayo nun. Coming soon, di ba? And ngayon, maraming salamat sa mga nakasama namin dito. At kasama pa natin ngayon Yes. dito Yes. sa ating Super Fan Saturday. Wala rin kasing pasok, di ba? Ayan. Saturday nga. Actually, ano nga eh, di ba? Long weekend ngayon dahil holiday yesterday. Yesterday. So talagang sulit na sulit at mukhang sisimulan na natin. Maraming salamat Kuya Sen as we're heading on inside the game. Hindi natin makikita kung anong twist ang magagawa ng Twisted Minds against sa may momentum na defending champs at maagang salpukan dun sa gitna. Yeah. Dito natin makikita din na ayaw talaga ng Twisted Minds yung nagpapabata. Wala silang idol-idol. Lalabanan nila head-on kung sino man yung katapat nila. Yeah. In fairness, on paper, no, kaya nung Zushin tsaka nung Hylos yung Khalid. Ang problema kasi may Eve. Talagang lagkitan sa middle lane. Walang galawan dyan. Kumbaga, yung control the river, masyado nila sineryoso. Yung dalawang mid laner ay magsusuntukan, hindi literal sa game. Oo. Kaso, ang problema nila dito, mas mabilis yung rotation na manggagaling sa Twisted Minds. Kasi yung Khalid, I'm not sure if naka Wilderness Blessing, pero definitely, nasa kanila yung mid-prio. So, for TLPH, kailangan nila mag-ingat sa mga side lanes dahil yung early game control ay pumapabor ng konti lang naman sa Twisted Minds. Mag-expect tayo ng heavy traffic pagdating doon. Ay, ano yan? Dark Si Boss system Chin! Si Boss Chin! Nanonood pala. Dati, Huh? paano yung mga gusto mo ngayon? Ano na? Dark System meta na yung gusto mo, Kaya nga eh. Anong dark system ba yan, boss? Aabangan natin yan sa mga live stream niya. Pero ngayon, mukhang nagkakaabangan na rin kung sino bang makakasecure ng early momentum dito. Midnight, talk us through. Sino bang lamang sa gold lane natin? Carry versus Granger. Parang di ba dapat Granger? I would say it's a skill matchup. Like, some carries will actually be able to control the lane because of Fighter Emblem. Ang daming sinira ng Fighter Emblem sa totoo lang. Pero itong sinisira sa bandang mid lane. Kaloy! Kaloy! Ang matatanggal agad ni JP. Baligbag portion here for TLPH. Yung sinasabi ko kanina na mag-expect ka talaga malagkit at heavy traffic sa mid lane. Pinag-uusapan nga natin yung control the river at talagang kontrolado yon ng Team Liquid. Now for Twisted Minds, nakikita natin na kailangan nilang maging maingat sa mga ganun. Yung mga labanan ng pokes, parang dapat pala kalkulado pa rin talaga. Iba talaga si Daddy JP, tinahimingan niya yun. Pinakilig niya si Pinakilig niya si Kaloy eh. Sabi niya, alam kong magkamukha tayo, pero may revitalize ako, naka-flicker ka. Oo, di ba? Nakita naman natin na siksik ganado doon ang TLPH because they had the upper hand here for Daddy JP. Pero balik lang tayo dito dahil papunta na tayo on the first 30. Nag-respawn in a few seconds. Pero jumping in agad doon nila MP the King. At nag-aantay lang tayo kung sino nga bang una makakapwersa nito. Lanzo ay sumisilip na lamang din. Tinawag na si Barbiel. Ang tanong, ilalaban ba ang Twisted? Mukhang hindi kasi wala si MP the King. That is gonna be a free turtle takedown para kay the GOAT himself. Team Liquid, nasa kanila ang kalamangan sa early game. Yeah, actually, nag-decide yung Twisted Minds na hindi na kumontest. Kasi nagulat sila nakatingin sila sa mid lane, biglang may dumating na lapu-lapu.
sabi ni Sanford, walang nangyayari dito sa XP, men. Sinasaktan ko yung Uranus, hinihil niya lang. Pasaling naman dyan, Daddy JP. Tama, parang ano lang, Juday. Oh. Walang nangyayari. Wala pang nangyayari. And actually, ang ganda nga din na ginawa niya. Connect niya dun sa orange buff area. Pero nung nakita niyang wala, alam nila na nandun sa purple. Pero alam din nila na pwede rin tumaban. Wait lang, that's too many resources na exhaust dito ng Twisted Minds. Kaloy na Kaloy! naman ang mabibigyan. Sanford Nakadasal. in. Nakapagdasal. Sanford sa pinakagilid, pumlikan, walang tatamaan. Pero ngayon, ang tatamaan nila is going to be Lansu. Pwede pa bang gumaw ang TLPH? But still, grabe rin yung pag-over the back dito ni Lansu para pigilan sila. Control the river talaga ang gusto Oo. gawin dito. Hindi lang duo mid, men. Hindi lang Sigma movements. Sabi ni Sanford, eto si King Bob. Pasali naman dyan. And ito yung ito yung sikreto ng TLPH. Kapag breakdown mo, ano nga ba talaga yung Stampede? It's basically forcing movements out of your enemy. Kung makapapansin nyo, si MP the King, hindi niya magamit yung kanyang Nolan in the early game. Kasi kapag gusto niya na lumaban, walang skills yung mga kakampi niya. Walang HP si Kaloy, wala siyang Raging Sandstorm, Yep. wala rin yung kanyang Ubus heal. eh. Wala silang magawa. And TLPH, they're very good at doing this. Yung pwede nila na gumalaw yung kalaban, mag-respond sila sa amin, okay lang kapag walang mangyari. Yep, nagiging defensively din yung RWM earlier. And as you mentioned, TLPH needs to dance around with that, controlling the river. At mapapaback away pa na si Kaloy there. In 15 seconds, magre-respond na naman ang pangalawang pagong. Grabe yung spotlight dito na pinoprovide ni Sanji against Kaloy na tila ba hindi makalapit ang mga miyembro ng Twisted Minds. Kanina meron tayong nakitang attempt sa kanila na abangan ng mga miyembro ng Liquid. Unfortunately, hindi pa ganun kasakit yung mga miyembro dito ng Twisted. Pero tila ba ilalaban nila itong turtle na to. Parang natin. magiging 5v5. Yeah. Kung sino nga ba ang tatamaan dito. Hindi ba masakit? Pero ngayon baka may masaktan na nakaposisyon dito si Sanji. Kaloy, makikita niya ba na merong Wild Jushin na mag-a-appear for now? Doris Pathway. Doris Pathway, kinasa na nga rin dito na Daddy JP. Epi the King was still off the Lord, or rather the turtle sa kamay ni Carl TZ. Si Kaloy. Maiwan doon si Kaloy. Carl TZ, rumaragas dito sa mga members sa Twisted Minds. Epi the King going for the fracture, pero makakapag-clear out pa rin naman si Daiki. JP pulahan ng buhay pero back away muna ang TLPH. Kaloy at Sanji lang yung namatay doon. Pero sino bang lumamang midnight? I would say lamang ng konti dito yung TLPH kasi nakakuha ng tempo dito yung TLPH. Pero nakuha naman ni MP the King yung pagaw. Medyo maaga yung retry mula kay Carl TZ and Nosha still lingering on the top side. Grabe, no? Pipilit niya talaga. Tinry niya ding i-push dito yung turret. Unfortunately, nakaabang din talaga ang Liquid. Grabe ka naman talaga, Nosha. Talaga namang nandun din yung flex. Pero sa bandang baba naman, Carl TZ onto MP the King. Sa alubungan portion para dito si Kaloy na naman ang mabibiktima dito na TLPH. Sanford si King Bob, mabuhay pero hindi. Palitan agad ang magiging sagot dito. And Carl TZ na matitake down ni Sean. Hitting two birds with one stone. Ganun yung gustong gawin ni Carlito. Doon mamamatay siya, nakakuha pa rin ng Tori dito ang Liquid sa itaas. Yeah, ito yung signature move talaga ng TLPH, yung relentless aggression. Pero alam nila kasi kung kailan din yung required trades. And even though pinilit ni Carl TZ yung orange buff na yun kasi nakakuha sila ng tempo, napatay siya, napano siya ng Twisted Minds. Pero ang kapalit kasi, you have to commit some reinforcement, some resource to deal with these moves. And ang problema, na ma-maximize at nakaka-capitalize ang TLPH yung absence ng ibang hero at nabibigyan nila ng spasyo dito si Daiki. Tsaka pinapahirapan talaga nila si Kaloy, no? Alam ng Liquid na pwede namang bigyan yung mismong Khalid na nanggugulo at gustong sirain yung composition dito ng Liquid. Look at that. Tingnan mo si JP, naikipag 1v1 na rin siya kay Kaloy kasi tinatakot niya. For sure kapag nandiyan si JP, may aabante din, may lalaban din, may pa-follow up din mula sa Liquid. At ngayon si MP. Uy, pero medyo mati-TH ka talaga kung sakali. Daiki will be forced to back away pero okay lang. Dahil ngayon paglalaban nila is going to be the turtle. Nilapit na ang Glorious Pathway. Carl Easy with the turtle secure. No siya medyo delikado. Dito ng mga bala magagaling kay Daiki. Sanford sa pinakalikod. Sinalubong niya apat na miyembro. Matutunaw siya dito kay Lanzo. Pero Sanji sa pinakalikod na maatake. Si Nosha kanya maabot. Epi the King hindi pa dadaig. Nandiyan na yung fracture kanina
Pero bandang gitna, liko agad dito ang TLPH. Ito na naman yung mga pasikat moments ng mga players natin. Ayaw magpatalo sa isa't isa. Oo, ang maganda rin sa ginagawa ng Twisted Minds is kalmado sila. Even though pinapasok sila isa-isa ng TLPH, ang ganda nung kanilang pagsama-sama, pagdikit-dikit, and pag-burst down ng mga targets na kailangan nilang patayin. Nakita natin gano'ng kabilis na wala ni Sanji kanina, even Sanford actually, and they're finding good solutions dito sa stampede ng TLPH. In fact, I would even say na malaking blunder yun for TLPH. Kasi again, required sila manalo ng early game, pero yung state ng laro ngayon ay pumapabor ng konti si Twisted Minds. Pero wait ha. ngayon, na pumapabor na rin ba kay Herkizi dahil sumasagasa na sila with Burfill on the reins. Tosha falling down. Ito na yung stampede yet again para sa Cavalry. Sean on the heavy Sean. situation. Na corner siya dito ni Herkizi with a double kill. Fracture in para kay MP The King. Pumitas ng isa pero Lanzo mukhang sakripisyo na muna dito. Pero hindi, makakaligtas pa rin siya. Tuloy-tuloy lang ang stampede kasi nga gusto nilang i-maximize yung early control na depensahan lang din naman ni MP The King and Sanford. Lalayo lang din sila. We're seeing the aggression ng Liquid. Ayaw nilang pag-farmin si Nosha. Yeah, sobrang laking value nung nakuha nilang kill doon sa top lane. Pero again, this is all required from TLPH kasi nagkaroon ng spasyo man si Daiki, may spasyo din para kay Nosha. Ang gusto lang naman ng Twisted Minds ay umabot sa late game dahil makapal yung kanilang damage output. But right now, TLPH, they're just enjoying and thriving in their momentum. Lalo pat meron ng Skypiercer si Daiki, meron ng isang kill at isang stack dito sa Granger. At aside from that, yung kakunatan na meron din si Carl TZ, kabisado niya how to dive in, kailan ba lalayo, kailan ba mag-all in. At kitang-kita natin na hindi siya basta-basta namamatay. Yeah. Diba? And nakikita din talaga natin yung follow-up ng mga membro dito ng Liquid na tila ba, basta may isang nag-all in, lahat sila susugod din. Lahat sila lalaban din. And ang tanong, lalaban ba dito ang Twisted Minds sa Lord? Yeah, tingnan natin. Lanzu just holding the Lord. This is very good Lord control mula sa Twisted Minds. Pwede nila i-punish siya kapag nagpakita si Sanford doon sa baba. So, na-realize ni Sanford na hindi siya pwedeng mawala din sa team fight kasi pwede mag-all-in ang Twisted Minds. Kasi pwedeng dapat sila yung makakuha daw kung sakali man na mauna sila sa positioning. Pero Carl TZ starting off with the Lord. Dasalan si And Kaloy, members here of Twisted Minds ay papaligid dito kay JP. Pinampersan nila pero hindi yata sila magsasucceed. Sanji, pero Crimson Beacon. Kung maalala, inilawan yung mga members dito ng Twisted Minds. RWE para dito kay Sean. Pero yung Lord ay masesecure pa rin dito nila Carl TZ. Box out lang pala yun para dun sa bigger objective. Men, alam mo yung pakiramdam ng Team Liquid para silang laging mayusong. yung ginawa ni JP tsaka ni Sanford, kala mo dalawa yung naka-Black Dragon form eh. Hinarang yung katawan sa harap ng Twisted Minds na para-react yung ibang members. And si Carl TZ sabi niya, pre, kaya niya na yan, good luck. Diba? Akin the Lord. Mas gusto nila sila na yung mahirapan na wag lang din madikitan si Daiki. Very good positioning here to protect Daiki as well para sa TLPH. So, ang dami palang kailangan lagpasan dito ng Twisted Minds. Yung line of defenses na meron dito ang Liquid. Ang daming gwardiya ni Daiki. Kasi nga, siya yung susi eh. Baka nga talaga kailangan mo proteksyonan yung susi na yun. Yung susi, di ba nilalagay sa treasure box yan? Oo. So kailangan talagang yung susi na nilalagay pa sa treasure box. Oo, No? dahil ang susi ay kailangan para mabuksan ng pinto pero ayaw ipabukas ng TLPH yung pinto sa pinakalikod ng kanilang formation. And now for Twisted Minds, medyo ipit tayo na 6-7 kill score. 6-7. 6-7! And for Liquid, lumalaki din yung lead na meron sila dito. And alam nila to, kailangan nila to. Kasi alam nila na once pumasok tayo dun sa around 13 to 15 minutes mark ng larong ito, magsashine talaga itong si Nosha. At naramdaman yun ni JP kanina. The good thing for Liquid, ang dami kasing naghahalin-hinan dun sa dami. At ang dami rin nangyayari dito Pero ngayon, ang time nila JP para ilatag yung kanilang Glorious Pathway. Paatras nga lang ang maging formation dito ng TLPH. Grabe yung- At medyo nabigla ang Twisted. Grabe yung stampede ng TLPH, men. Highway Express, Glorious Pathway, tsaka yung Phantom Seed. Ang laki ng kalsada ng TLPH. Pero again, Twisted Minds, they're doing a fantastic job of just peeling for the carry. Ang dami nilang proteksyon, ang dami nilang frontliner na hindi basta-basta dumadive. Kundi, pumapwesto lang sila, proper spacing para hindi makadive basta-basta yung TLPH. And ngayon,
parang yung pagkaramdam ng TLPH is record na talaga silang ipilit yung kanilang pag-diving. Nakita natin kanina, nag-disengage sila kagad kasi alam nila, punishable sila with the real world manipulation that could come out from Sean on the eve. So now TLPH, even though lamang sila ng 3K, kailangan nilang isipin there is an expiration date sa lineup nila. May time frame no? May oras na kailangan makuha agad nila ang panalo. Pinag-uusapan nga natin yung time bomb na yon para dito kay Nosha, and not just Nosha, even si Sean na pinoint at mga Midnight, nararamdaman na ng mga miyembro ng Liquid. And if we're gonna talk about the lead na meron sila, kanina nasa 4K yan Yeah. Ngayon 2K na lang. Ibig sabihin, unti-unti na ring nakaka-catch up dito. Not with the kills, pero when it comes to resources. No, may time na ano yan. Pagdating sa late game, yung Revitalize, hindi papansinin ng Twisted Minds kasi itong lineup na to, ito yung 2 seconds rule Yung within 2 seconds, kaya nila pumatay ng hero. Oo, kaya kailangan talaga na ng oras. Pero sa ngayon, for TLPH, so nasakalin yung oras na iyon, even capitalizing doon sa purple buff, na ayaw man lang nilang malayang makuha dito ng Twisted Minds. Niretry ni Carl Niretry pa niya para lang ma-secure at hindi mapunta yun kay MP the King. Pero parang hindi rin kasi kaya ng Twisted Minds simulan to basta-basta yung Lord. Eh dito mo makikita yung experience na sa perspective ni Carl, kahit retrain ko to, di na mo makakapag-lord dyan. Kasi kailangan nilang dikitan itong high loss ni JP. Kaya rin si Lansu, naghahanap din siya actually ng mga members dito ng TLPH. But now, talking about the Lord, mukhang biniburst to pa unti-unti na Twisted Minds. Carl Easy with a Phantom Steed. Nosha secures the Lord! Carl Easy sa pinakaharap si Lansu ngayon ang kanyang sinasagasaan. Grabe si Nosha! Pero makakatas din sila Nosha. Flicker ay magagamit din just to escape sa kamay ng TLPH. Si Nosha, yung humarang para pigilan dito yung stampede na gusto pang gawin ng Liquid. Siya na sabi niya, wala naman kasing kayang humarap sa TLPH sa carry. So bakit ako aatras? Yung mga pumoprotekta sa akin kanina, ito na yung ROI nyo. Ako na poprotekta sa inyo. And offense is the best defense para sa Twisted Minds. May kasama pa silang Lord sa baba. Paano to dedepensahan ng Liquid? For sure, hindi pa naman to endable kasi napakarami pang tore ang nakatayo dito sa panic ng Liquid. But then again, for Twisted Minds, tila ba tong Lord na to, ito ang senyales na pwedeng simulan nila ang pag-control. Nakita si MP the King, pero mukhang may laban dyan sa may bandang ibaba. Okay, sasalubungin agad ng TLPH yung Lord na dala-dala na Twisted. Si Lansu, pilit na hinaharangan dito. Kaloy? Si Carl Easy, meanwhile Kaloy, madadampot dito sa balikat. Pati na leeg, sinasaka siya dito ng TLPH, pero MP the King with a fracture play. Muntik na rin, mapop doon yung immortality ni JP, pero hindi pa pala tapos. Sa Crimson Beacon, mapo-force dito kay Sanji. Basta Gantore, MP the King finding the opening. Pero makakapag-flicker out si Sanji. Ito na yung unti-unti mong nararamdaman yung pag-usbong ng lineup ng Twisted Minds. Pero si Carl Easy, tiwala na makakapagdepensa ang kanyang mga kampe. Kinuha niya yung purple buff ng Nolan para lang mapigilan yung impending snowball ng Nolan. Kasi kaya ako nasabing snowball, ito yung yung parang 30 minutes, kaya pa ng Liquid. Within 2 minutes, parang hindi mo na kayang labanan itong lineup ng Twisted Minds kasi sobrang taas na ng kanilang damage output. In fact, napakayaman ng mga cores o ng mga damage dealers sa side ng Twisted Minds. Kahit pa may 2,000 kalamangan ng TLPH, wala na silang pake dyan. Kahit sino na kasi kayang patayin ng Twisted Minds. Kaya nga even si JP, oo, hindi pa siya namamatay pero alam niya na yung threat, nararamdaman niya na yung damage output ng isang carry. Parang hindi niya kailangan antayin pa na mamatay siya. Conceal. It's all about taking care Conceal of the play. members here for Twisted Mind! Si Nosha, si Sean Bang alam mahuhuli na napot. Medyo maipit na si Nosha. No way out for him. Carl Easy gets the kill. Paulan ng mga bala magagaling dito kay Daiki. Ang mga members ngayon na Twisted Mind. Medyo maipit sila. May ito twist agad! Na TLPH Daiki with a double kill. Sadford sa pinakabase ngayon na Twisted Minds. Nag-aabang Lansu. The last man standing ay ngayon aatras. In an instant, apat agad na matatanggal nila. May kasama pang recall. Pinag-uusapan natin na lumalamang at nakokontrol na to ng Twisted Minds. Pero sa isang iglap, ipaparamdam ng Liquid gusto nilang tapusin tong laban. Ito to yung buot at galit as TLPH slowly makes their way for a Game 1 win. The stampede continues. Hindi pa rin pala mapipigilan, hindi pa rin pala mahaharangan dito ang rumaragasang Liquid. Ilang beses pa natin makikita yung high loss ni JP, yung mga anggulo na tinitake niya. Ito yung mga game-winning decisions mula sa TLPH. Conceal
with the Zushin, nahanap nila yung carry na force yung flicker. May damage ka man, may Daddy JP kami. Saan ka nakakita? Hylos Conceal. Kay JP lamang yun. JP. Dinagdagan na naman niya yung mga listahan ng kasalanan. Kasi pwede pang umabot talaga sa mahabang laro ito. Pero alam nila na hindi pwedeng tapatan, hindi pwedeng sabayan. Kailangan may gawin tayo para matapos agad to ng agad-agaran. Kasi sabi mo nga, unti-unti nakakabili ng Twisted Minds. Hindi man on-track kills dahil sobrang nag-stand still tayo sa 6-7 di ba? So what they did here for TLPH is to disrupt that balance. And the way to create that is to create a new scene para dito kay Daddy JP. Grabe ang alat nun. It's a sin. Oo. Sobra. Ang alat na pagkapanalo, ang alat na pagkatalo for Twisted Minds. Pero a And sweet victory walang iba ang nag-iisang makasalanan mula sa Team Liquid Philippines. Ang aking MVP, it's JP on the Hylos. Again, binanggit natin, men, may expiration date yung lineup nila. Pero sabi ni JP, kung may expiration date, sa akin, best before. So, habang pwede pa yung lineup natin, gamitin na natin. Tama. And tumungaw, men. Lumitaw kasi yung carry sa may mid lane. Mamaya, takot ako sa'yo, pero ngayon hindi. Hindi ka palang item eh. Kulang ka pa. At delikado rin talaga yung peso niya kanina, pero props pa rin for Nosha kasi tumagal siya dun sa team fight. Diba? Naka-flicker out, tapos naka-wind of nature pa. Pero dun din natin makikita yung idea ng Liquid kung paano nila i-stamp ito, paano nila lalabanan ng Twisted Minds. Talagang yung layer of skills and crowd controls na meron sila, lahat yun nakamata kay Nosha. Kaya dito mo ma-appreciate yung mga team nuances or basically yung mga identity ng mga teams natin. Some teams would rather just fight during the Lord timings. Etong TLPH, dahil ilang beses na nilang ginagawa to, you can almost expect every single time na bago mag-Lord fight, bago lumabas yung Lord sa mapa, may gagawin sila. 50 seconds before the Lord, they will try something crazy. And ito yung paulit-ulit ginagawa ng TLPH. This is part of their MO. Ito yung stampede na ang hirap pigilan kasi ang daming anggulo na pinanggagalingan. And karamihan sa mga moments na to ay si JP yung nagsisimula. Oh, and actually, after nung huli kay Nosha, di ba sinimula ni JP, tatapusin ni Sanford, nakaabang yung pinakadulo ng combo ng Bravest Fighter. Yes. So wala talagang naging kawala doon si Nosha. Tsaka paano mo pipigilan yung stampede na hindi mo nakikita? Oo. Diba? Na-caught off guard talaga sila dun sa moment na yon. For Twisted, nakita natin na alam nilang paparating na tayo dun sa exciting part ng composition natin. Yes. Yung damage na meron yung carry as well as Sean at naramdaman yon ng Liquid. So talagang minaximize na ni JP bago pa ka ma-expire yung composition nila. Tapusin na natin to, kainin na natin lahat ng pwedeng kainin. Best before eh. Di ba bakit? Tapos sabi mo pa kanina na delikado din siya mamatay. Alam niya rin, bakit niya aantayin na mamatay pa siya? Oo. Di ba? Bakit pa nila aantayin na sabi natin mag-online ng todo dito si Nosha? If they could just get a very nice setup, and for TLPH, yun nga yung strength nila as Midnight have mentioned, finding ways talaga na makuha yung mga core damage dealers for Twisted. Kaya paulit-ulit lagi mo maririnig sa mga player yung sinasabi nila na ang tali-tali ni Dad JP, nagre-reflect sa game eh. Yung mga ganitong klaseng desisyon, kailangan talaga ma-shot call yan at kailangan alam din ng kakampi mo at syempre kailangan agree sila sa gusto mong gawin. And TLPH, again, this is their identity. Wala silang pakialam. Pag nakita nilang pwedeng gawin, gagawin lang nila. Sobrang lala talaga kasi carry yun, Eve yun, pero talagang pinanindigan